Ang buhay ay di karera. Yan ang inspirasyong daladala sa pang-araw-araw na hamon ng buhay ng isang person with disability na nagpakita ng pambihirang talino at dedikasyon sa iba't ibang larangan. Narito ang ulat ni PIA intern Jemary Dana. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang simbolo ng kanyang pagkamalikhain, kundi pati na rin ng kanyang layuning magbigay halimbawa at inspirasyon sa mga katulad niyang may kapansanan. Married at with 4 children. I am the current Federation President of Persons with Disability in Cordillera and the Chairperson of the Philippine National Federation of Persons with Disability. I graduated at University of Asia sa Quezon City. There are a lot of challenges, especially when I like to finish my schooling. Mahirap ang pamilya ko magsasaka hanggang sa naging minero sa Zambales. Struggle ko noon is they let me go to school till high school. And then sabi ng parents ko, ay huwag ka na mag-aral doon sa college kasi wala ka namang magiging trabaho, wala ka namang ano. So, ganyan ang kalagayan mo, mahirapan tayo, mahirapan ka rin. Andiyan naman yung mga kakapatid mo. So, hindi ko hindi ko buy, ayaw ko. Kasi nga, iniisip ko, pagtanda ko, may mga pamilya rin yung mga kapatid ko. So, nagpursigi talaga ako, talaga in-insist ko na ay kailangan makapag-aral ako para kung wala na sila, kahit na ako na mag-isa, dire-diretso lang ako, magiging hindi ako dependent sa mga kapatid ko. Yun, nag-struggle ako, sinabi ko sa kanila na kuha kayo ng mga, tignan nyo sa kung may mga scholarship, ganyan. Then, so yun, sa madalit salita, nakakuha kami ng scholarships. Noong panahon ko, discrimination is very rampant. Sa simpleng pagsakay na lang sa taxi, pag nakita kang persons with disability, ayaw nilang magbuhat, ayaw nilang abala. Sa komunidad, sa community, meron din. Ang tingin sa'yo talagang wala, inutil ka. Wala kang wala kang may aambag. Yung mga ganong kaisipan ng komunidad noon. Sa akin lang kung paano ko mag-cope doon. Pag halimbawa ayaw pasakay, ayaw niyo akong pasakay, hindi. It's okay, walang away. Wheelchair na lang. Sa maingat na paghawak ng kanyang wheelchair, sa matibay na kapit sa pintuan, at sa pusong kailanman hindi sumuko, isang hakbang paakyat, isang galaw papasok, walang imposible sa taong madiskarte. Sa publiko, we are all different. So accept the difference of each and every one. Kasi pag nakakakita sila ng persons with disability na yung halatang persons with disability na nagkakaroon agad ng isang hindi unfriendly siguro na mga pananaw. Si Sir Thomas ay isang halimbawa na ang kapansanan ay hindi hadlang sa tagumpay, kundi isang hamon na kayang lampasan. Mahabang istorya yan. Meron nagtulak sa akin kung bakit ko ginawa yan. Lumabas yung aking anak na panganay. Nakatira kami sa Marlboro. That time, 21 years ago, very remote siya. At rugged ang daan. Then, malayo talaga kung iniisip ko noon, malayo-layo. Tapos remote. Wala kang kapitbahay. Meron man pero medyo malayo-layo. Nagkasakit itong anak ko. Nag-convulsion ba yung tumirik yung mga.
wala kaming magawa. Walang malayo yung pupuntahan ko para may sasakyan tapos para itakbo sa SLU. Gabing-gabi, wala kaming magawa. Wala kaming kapitbahay, wala kaming kasama sa bahay. So, sabi ko, ano mo yung bata, magwi-wheelchair ako papunta doon sa may isang bahay doon na may sasakyan. So, gabi, alas 12 siguro, alauna. Siyempre, tulog na tulog. Kinakabog ko talaga sila. Tapos, isigaw, ganyan, tulong, ganyan. Eh di na, nagising yung matanda. And yun, tinakbo sa hospital. At awa ng Diyos, naging okay yung bata. So mula noon, nag-isip ako. Kung ganung mga instances pala, wala ang magagawa ang persons with disability, kundi hintayin mamatay ka na lang doon. I went to Dagupan to look for an owner type jeep. Hanap kami. May nakita kami isang shop. Yung mechanical shop, yung pinuntahan namin, persons with disability, yung mekaniko. Tapos nagda-drive siya. Sabi ko, ito na yun, sabi ko. O di kinausap ko. And then dito, pinunta namin dito, may isang master mechanic. Sabi ko, ganito ang gawin mo, ganyan. So, kaya mo ba yan? Kaya. Sige, gawin mo yan. Tapos napakalaking tulong. Halimbawa, laging ma-hospitalize ang mga anak ko maliliit kasi pagka maliliit, prone to yun. So, kahit gabi, tinatakbo ko, kahit yung kapitbahay, kapag may emergency, ako na rin. So, hindi lang nakakatulong din naman sa amin, kundi kung may mga emergency din naman sa kapitbahay, tinatakbo ko na rin. Yan. Tapos, nung makita ng mga ibang persons with disability na gusto rin mag-drive, sabi ko, okay, gawaan ko ng design. Kasi siya, depende yan sa disability. Meron kaming kasamang isang paa lang, isang kamay lang. So, design mo according to the customize nga. And then yung isang kamay lang talaga. Yeah. Pwede kakapag-drive. And marami na kami ngayon na driver. Sabi niya sa akin, marunong ka mag-drive? Sabi nasaan dito yung brake? Dito, asan yung gas? Ito, okay. Basta alam mo mag-brake, hindi ka naman mamamatay. So, in that instance, inakyat ko, papunta ng bahay. Drive ko lang. So, ito na yung sabi kong answer. So, yun. Na-solve yung aking problema sa mobility. Kasi need namin talaga yan, mobility. Ayan, sir, pwede mo bang ipakita natin sa ating mga viewers kung ano po yung mga parts ng sasakyan? Well, ito is a braking system yan. Automatic kasi siya. Brake. And then yung gas, ito ang gas. Pagka nag-gas ka, well, syempre, hindi ba activate ang brake? Bitawan mo yan, yun yung pihit mo pataas, it's brake. And then dito, automatic kasi siya, so naka-park siya, reverse, neutral, drive 1, drive 2. Pagka drive mo na yan, automatic na siya go-go. Dagdagan mo na lang ng gas. Ganon. And then, kapag kahirap siya umakyat, i-drive 2 mo. Kahit na very steep, kaya niya talagang iakyat. Hindi yan mag-atras kasi automatic siya. Power steering siya, ibig sabihin, magaang siyang ikutin ang manibela. Same with the brake system kasi matic nga, hydroback siya. So, napakagaang ang brake. Pag-brake. So, actually, ito ang pinakasimpleng pwedeng gawin ng persons with disability na mobility, transport niya. Though, it really take a
high cost naman doon sa pag-convert. Pero meron akong mga conversion ngayon na he can drive for pagka na-install, 5 minutes pwede na siya maka-drive kasi nga may install mo lang doon sa Matic yung isang yung mga extension lang. So, walang problema. Ito kasi pinakialaman namin ng makina nito eh. Kaya medyo nag-entail kami ng medyo malaki ng cost. Kaya hindi ko pa nga na papaayos ng gusto yung body. Pero okay naman siya. Napakinabangan ko ng 30 years na. Sa simpleng anyo ng sasakyang ito, nakaukit ang isang kwento ng sakripisyo at pagmamahal. Bawat piyesang kanyang hinubog ay alay sa pag-ibig ng isang ama. Sa lamang ito sa mga patunay na walang pagsubok ang hindi kayang lampasan ng sinuman. Lahat tayo ay may kanya-kanyang abilidad, kakayahan at pagkamalikhain. Kaya naman, sa bawat hinaharap, ituloy ang karera ng buhay. PIA SLU Intern Gemma Ridanang para sa PIA News Cordillera.